This is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media, Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tanchong. And visit my blog. It's www.ilovetanchong.com. April 29, 2020. Isang araw na lang at salary na or payday na for the cut-off na 15 to 30. Yung mga no work, no pay, talagang mahirap talaga kasi nga ang gastos tuloy-tuloy samantalang ang income naman ay putol. I'm fortunate enough, thanks God, kasi nga inoferan ako ng work from home from my beloved company na talagang dineliver dito at ginawa nila ng paraan para mag-transition kami from on-site to work from home, which is kahit bongga, kahit mag-extend pa tong lockdown. As personally, kahit alam kong nahihirapan na yung iba, but personally, I preferred ma-extend pa para ma-extend din tong work from home na ginagawa namin. Kasi yung productivity naman na ginagawa ko everyday is the same productivity lang din naman na nagagawa ko on-site. It's just that, hindi na ako bumabiyahe pa ng ilang oras na habal-habal or mag-prepare pa ng papasok. Tapos pag uwi, talagang wala ng oras for this vlog. So, thankful na rin ako. Sana pala ginawa ko na tong vlog, daily vlog since nung nag-lockdown pa kasi para at least maganda yung feedback na nakukuha ko sa inyo sa araw-araw ng pag-vlog ko, pagdo-document ko sa buhay ko dito sa loob ng maliit na lugar na ito. Thankful ako, blessed tayo, so lahat ng mga bagay ay dapat nating pagpasalamat, lalo na yung tuloy-tuloy na income kahit mayroon tayong crisis regarding sa hindi natin nakikitang kaaway ang virus na COVID-19. So today, ang gagawin ko ngayon ay i-share ko na naman panibagong recipe na naman ang aking lulutuin. Thankful din ako na positive no. Hindi ko na discover yung sarili ko na marunong pala ako magluto kung hindi nag-lockdown. Kasi nga, normal pa ang buhay natin kung hindi junk foods, fast food, tatakbo ka sa karinderya. Yung pinaka para makasave tayo ng oras. So since na-lockdown, enhanced community quarantine, wala tayong magagawa kasi wala tayong mabilhan sa labas. So magluluto talaga tayo. Napilitan tayong matutong magluto. So, good thing na discover ko yung sarili ko na marunong pala ako magluto. Kasi yung mga recipe ko na pinapakita ko sa inyo, puro pacham-pacham lang yan, pachamba-chamba, pero okay naman yung result sa mga panlasa. Alam mo yung nilalagyan lang natin ng panibagong innovation talaga. Existing recipe na yan, pero nilalagyan lang natin ng mga panibagong chemelatic. For this video, wala pa akong almusal. Magluluto tayo ng aking ulam para sa pang-almusal ko ngayon at gagawa tayo ngayon ng meatloaf omelette. For the meantime, since nag-in pa yung sinaing ko, yan, binunot ko na siya para i-in ko na lang habang medyo mas malamig-lamig ng konti, maligamgam. Maligamgam ba yung init niya kapag kinain ko mamaya. So, habang ini-in ko siya, ay magluluto muna tayo ng ulam. Pero bago ang lahat na yan, natandaan nyo, nakapamalengke ako kahapon at nakabili ako ng manok. Bumili ako ng kalahating manok, kalahating kilo. So, ang kilo niya ay 180. So, bumili ako ng kalahati, so 90 pesos. So, mga 6 na hiwa ito na prito. What I'm going to do sa manok is naka-ref kasi siya. So since yung ref nag-absorb ng moist sa manok, lumiliit yung manok, tumitigas siya kapag niluluto. So what I'm going to do is iba-brine ko muna siya. So kung ano yung brining, papakita ko sa inyo. So ang una muna natin gagawin is brining solution. So kukuha lang ako ng malaking lagayan. Ayan, malaking lagayan. Malaking sakto lang pala. Kasi konti lang naman, 6 na piraso lang naman yun na binili ko kahapon, diba? So, pwede na siguro to para for the brining solution. So, ituturo ko sa inyo paano mag-brine. So, ang purpose talaga ng brine is ibabad yung manok para maging moist or lumubo ang manok para pag niluto ko bukas, yung manok ay malaki. Bet nyo tong ganito guys, yung fiber na glass na baunan. Gamit na gamit sa akin to talaga yung mga pinamili ko talagang mga kitchenware na to. Kasi nga, mina-microwave ko lahat-lahat. Ginagamit ko tong mga storan, mga pagkain na mga niluluto ko. Panoorin nyo yung old video ko kasi in-unbox ko at ni-review ko to. At makikita nyo rin kung saan ko to binili. Maglalagay muna tayo ng mainit na tubig. Hirap ha, isang kamay lang yung gamit ko pang vlog, tapos yung isa pang luto. Yan, mga ganyan lang kakonte ang tubig. Iinitin muna natin to. So, ima-microwave ko na to.
So habang nagma-microwave siya, kukuha tayo ng asin, asukal, at paminta. So tinutunaw natin yung asin sa mainit na tubig. Anuhin nyo hanggat matunaw siya. Lalagyan natin ngayon ng asukal. Yan, hanggang matunaw siya. Pepper. At kunting pineapple juice. So, ganyan na yung itsura niya, browning solution. Ang next natin gagawin ay lalagyan natin siya ng malamig na tubig. So, pinainit lang natin talaga siya para matunaw yung mga asin at asukal at kung ano-ano pang mga ilalagay nyo dyan ng pampalasa. But we have to put a very cold water or yellow. Since malamig na siya guys, ilalagay na natin ngayon ang ating chicken. Ito yung chicken na binili ko kahapon. Oh my god, mukhang marami yata to. Ayan, hindi siya kasya dito. Nagkamali ako na lagayan na pinili. But anyway, I'm gonna use this larger one. At madadagdagan pa natin ng tubig kasi medyo hindi pa siya lumamig. Put a lot of cold water until lumamig siya. Ang purpose talaga natin dito is para lumobo ang manok. Yan. So ito, medyo bukas mapapansin nyo lulubo to. I-absorb niya yung mga asin. At kung yung water, i-absorb niya. So, yan, babad mo lang siya sa browning solution. So mapapansin nyo bukas, lulubo yung manok, absorb yung tubig tsaka asin dito. Pero huhugasan natin para hindi maging maalat kasi ipiprito ko naman to para juicy ang ating manok. So dito natin siya i-marinate. Marinate natin siya ng overnight. Para fresh. And then ibalik natin siya sa ref para ma-maintain yung lamig dahil ang manok ay kailangan i-preserve or else kakapitan ng salmonella. So, yan. Tabi muna natin siya dyan, guys. Let's set it aside overnight. So, bukas natin siya lulutuin umaga pagkagising natin. So, abangan niyo yan bukas sa vlog ko. April 30 ko siya lulutuin. But, for now, continue tayo sa ating ulam. Papansin nyo bukas lulubo yung manok. Juicy siya kapag pinrito na natin. Napapansin nyo guys, nandito ako, yung working area ko ay nandito mismo sa computer banda. Pasensyahan na po, hindi pa kasi ako nakapagpagawa ng countertop para sa kusina. Hindi pa ako nakapagpagawa ng kusina guys Pag nagka-budget ako, papagawa ko ng range hood at maliit na kusina doon. At least doon na tayo magluto-luto. Kailangan natin ng kamatis of course. And we have to remove the seeds of the tomatoes kasi nga ulit-ulit ko na siyang sinasabi na this is rich of allergens. Equivalent nito ang mga pollen. So since malakas ang aking allergy sa pollen, tanggalin na natin siya. So 3 kamatis ang gagawin ko or pwedeng mas marami kasi umilit naman siya. So ang gagawin natin maliliit talaga yung hiwa. So, pwede rin ito mga dahon ng sibuyas yung kulay green. Yan, mas masarap yun. A little bit of pepper. Cheddar cheese. So, ganito lang kaliit guys. Alam mo, parang gusto kong bumili ng kumpletong gamit ng panluto. Yung mga salaan, yung mga kudkuran. Kasi parang natutuwa ako sa ganitong gawain. Nakaka-therapeutic yung pagluluto-luto. Yan nyo guys, pag nakabawi-bawi ako, papagawa ko yung maliit na kusina ko doon. Yung kahit micro kusina lang din, pang luto lang din. Ako lang naman mag-isa dito Pasensyahan nyo na, yung countertop ko is yung computer table ko pa.
So ayan guys, kinuha ko yung meatloaf na tira ko kagabi and then dudurugin natin siya ng pinong-pino kasi isasama natin siya dito sa ating palaman kapag naluto na yung omelette, yung pinakaitlog natin na babalutan. You can use corned beef or di kaya giniling. Pag giniling naman, lulutuin mo siya ng separately, like igigisa mo siya. Basta konti lang naman kasi nga madudurog ang balat natin or yung itlog natin medyo mabubutas kapag konti lang tapos marami ang palaman. So nagpainit na ako ng mantika. So konting-konting mantika lang talaga guys ha, kasi nga non-stick naman to. So kailangan konting-konti lang na mantika. So, since mainit na to, antay-antayin lang natin siya guys na tumigas. 2,000 years later. So ayan guys, medyo paluto na siya, pero ang technique kasi dyan, dapat slowly cook para hindi masira yung pagkabilog niya. Pag biglaan kasing luto, hindi siya ganun kasarap. So napansin nyo guys, medyo naluto na yung ilalim. Galaw-galawin lang natin yung bawat gilid para yung mga malalambot pupunta doon yung mga ilaw. Very careful kasi ako pag nag-omelette ako guys, kasi para makabuo ako ng isang buong omelette or isang buong pampabalot talaga ng palaman. So yan siya. Susunod na natin yung palaman or yung sibuyas or kamatis para kahit papano medyo maluto na siya. Yan siya guys. Medyo ikalat lang natin siya sa ibabaw. Diyos ko, kung nakabahan ako dito sa kinalabasan, baka hindi ko to mabuo. Dapat mabuo siya. There guys, nilagyan ko na rin siya ng cheese, kunting meat, tapos saka natin siya itutupi. There. Tapos ibudbud natin yung cheese sa taas. Ayan na po ang ating ulam guys. Pang restaurant na ba? Omelette? Sarap, diba? So, ngayon, lalagyan natin siya ng ketchup, guys. Pwede natin siyang isaw-saw sa ketchup or so kung ano-anong gusto nyong sausawan, toyo or ano. So, bali, yan na po ang ating kakainin. Yan, kanin, tapos yung sobrang meatloaf, hindi ko na nalagay lahat. So, ayan. Kakain na muna ako. Hindi ko na muna i-video yung pagkain ko dahil sobrang gutom na ako. I-enjoy ko na lang muna to guys.
Yan guys, thank you so much for watching this video. Guys, if you like this video, go ahead and give a massive thumbs up. I-like nyo lang niyang i-like. Tapos, panoorin nyo hanggang katapusan. And then, bukas, meron naman akong lulutuin para sa inyo at meron naman akong chika. Talaga, ang dami ko ng chika sa inyo. But for the meantime, hanggang, ayaw ko kasi pahabain yung video ko na kung mga ilang minutes pa. Gusto ko 10 to 15 minutes lang yung video. So, yun lang muna ang aking gagawin ngayon guys. And bukas may chika ako. Bali, dalawa yung ichichika ko bukas talaga. Thank you so much! This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Enjoy guys! I love you so much! Bye! Mwah.